Magandang araw. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tuntunin sa silid-aralan. So, gamit uli ang DeepSeek, gagawa tayo ng classroom rules. Papunta tayo sa DeepSeek. So, gaya ng sabi ko, dapat meron na kayong free account dito, nakaregister na kayo. So, start now. Ngayon, may nakahanda na ako ditong prompt. So, ito yan. Gumawa ng kompletong tuntunin sa silid-aralan na nakaangkla sa mga DepEd orders, memorandum ng DepEd Revised K-10 Curriculum, Child Protection Policy at iba pa. Gawin ito sa HTML format na kayang buksan sa Word. Okay, sige, simulan na natin. Again, naka-enable yung deep think at saka yung search. Kailangan nyo ng stable na internet kasi nga kapag naputol siya, hanggang doon na lang siya, hindi siya magtutuloy. Kaya importante ang stable na internet connection sa paggawa ng ganitong mga project. Okay, so lahat ng mga orders na may kinalaman sa classroom rules, gagawin niya yan. So, bala ko kasing ipatarpaulin ito. Tapos yun yung unang-unang visual aids na ipapaskill ko sa loob ng classroom ko. So, yan. Kasi direkta na natin kinomand na gawin siyang HTML. Actually, nakagawa na ako niyan. So, tignan natin kung ano yung ibibigay ni DeepSeek. Kasi iba-iba siguro to, hindi pare-pareho. Bali, ginawa ko na siyang mini lesson kaninang na-meet ko na yung mga estudyante ko. So, nag-mini lesson ako tungkol dito sa mga classroom rules. Ayan. So, i-run ko. O, ganyan siya. Actually, bago yung kanyang ibang-iba siya dun sa na-generate niya. Kasi same prompt, pero yung output ay ibang-iba. I think dun sa content, siguro magkatulad. Pwede na siguro ito sa size A4 na lang. And then, ang margin ay narrow. O yan. Kasi bala ko ipartarpaulin yung mga ganito siguro out of fit to window para ma-extend siyang ganon. Ayan. So, ganyan siya. Okay. So, may na-generate akong ganyan din at yun yung balak kong ipatarp. Hanapin natin yung sa akin, yung nagawa ko na. Ito. Learners profiling sheet. Ito, mga tuntunin sa silid. Same prompt, but then ganito naman ang ibinigay sa akin na format. Okay, tapos may mga tinanggal lang ako dyan. Inalis ko na lang yung kung paano ba yung positive discipline. Inalis ko na lang yun. Ang gusto ko lang maintindihan ng mga bata dito ay kung bakit may ganitong mga tuntunin sa loob ng paaralan at kung saan siya nakaangklang mga sabi natin DepEd orders, mga ganyan, etc. Child Protection Policy. So, kinuha ko lang yung mga importanteng dapat lang maalaman ng mga bata.
Okay. Yung restorative action naman is yung halimbawa kung lagi siyang nalilate, so pag gagawin mo siya ng reflection or yung pag gagawin mo siya ng sulat na nangangako ako na hindi na ako laging liliban sa klase or hindi na ako laging malilate, matutulog na ako sa gabi ng maaga at hindi na magpupuyat. Mga tipong ganon. So, imbis na sabihan natin yung bata na, oh, lagi ka na lang late, yung kumbaga bubulyawan mo. So, ayaw na natin ng mga ganon. Gusto natin positive uh, enforcement po or positive discipline pala. I'm sorry. So, ganyan. So, ito yung bala kong ipatarpaulin. So, ang sabi sa akin, i-save ko lang daw siya as PDF file. Ayun. So, from there, ayun, maaari na daw siyang ipatarp. Okay, so, save na natin. Save na natin. Wala akong nandito. So, mamaya, ito yung papatarp ko. So, i-save na lang muna natin ito, tuntunin. So, ganyan lang, kasimple ang paggawa ng mga bagay-bagay na kailangan natin sa klase. So, yun lang. Salamat.